Rossi Passion 125 na carb at FI. Ano nga bang pinagkaiba ng dalawa? Ano nga ba ang pagkakaiba ng dalawang ito? Si FI at si carb type ng Rossi Passion 125. Unang-una, mas gwapo po ang carb type dahil ito po ay bagong paligo. Hindi, joke lang mga ka-riders ha. Wala naman hong nabago sa looks. Parehong-pareho pa rin po mga ka-riders. Bukod lang dun sa kanilang fuel supply system na naging FI na mula sa pagiging karburador. Marami naman po itong available na kulay mga ka-riders. Pero hindi na natin isa-isahin ha. At ang tingnan na lang natin yung kanilang mga decals. Kasi dito po sa dekarburador, meron siyang decals dito sa front. Nakita nyo yung displacement na 125. Saka medyo faded yung Rossi na brand. Nagka-doble dito sa isa pang brand na Rossi. Then kulay silver combined sa white. At dito naman po sa Rossi Passion na FI, malinis na siya mga riders. Ito na lang ang nakalagay yung pong emblem na Rossi. Wala naman po na bago sa keyrings dito sa front. Pareho lang siya mga riders. Naka-carbon fiber dito sa gitna. And then, ganun din dito sa fuel injected. And then, i-check po natin yung maliit na visor kung nabago ba. So, dito sa karburador, parang si Superman ng shape, diba? So, ganun din po dito sa fuel injected. Wala naman nabago. Same lang din po sa lighting system, all LED. And then, yung formation po ng headlight, ayan, naka-split type. Na nasa gitna po yung DRL, turning signals, nandito sa taas, at meron pa isang turning signals dito sa side para kitang-kita nga naman, di ba? At ganoon din po rito sa fuel injected version, extended yung turning signals dito sa baba. Kasi pangit nga naman kung wala dito sa taas, di ba? Maganda, dalawa sila para kitang-kita. Sa taillight po, wala rin naman na bago. Dito po sa carburetor, ganun pa rin po yung formation, di ba? Magkakasama dito DRL, taillight, stoplight, at saka turning signals na all LED na rin. Kaya wala naman na bago dito sa fuel injected version. Sa grab bar po, ganun din. Pareho lang po sila. Sana nilagyan ng rubber, di ba? Para mas malambot sa kamay. And then, ganun pa rin po sa rear fender. Sexy pa rin siya mga riders. Mas maganda sana, di ba? Kung dito na rin nilagay yung turning signals. Wala rin po na bago sa front tire. Wanshing brand na tube type pa rin po. 70 by 90 by 14 po ang size. Ganun din po dito sa FI version. Nagkaroon lang po ng pagbabago sa mga mag wheels. Kasi dito po sa mag wheels ng carburetor type, parehas lang sila ng style pero combined po ito sa silver at black na kulay. At dito naman po sa FI version ng Passion, matte black po yung kulay ng mag wheels. Nagkaroon lang po ng pagbabago sa telescopic fork na front suspension kasi dito po sa fuel injected, kulay black yung meron din siyang tatak ng Rossi. At dito naman po sa dekarburador, ayan, kulay gray na front suspension. May tatak din naman po ng Rossi. Hindi lang siya masyadong kita, di ba? Sa braking system, ganun din po, pareho lang. Single disc na meron pong dual piston caliper. Non-ABS or CBS po siya mga riders. Sa rear tire po ng dekarburador na Passion 125, 80 by 90 by 14 po ang size ng gulong dito sa rear. At dito naman po sa fuel injected na Passion, 80 by 90 by 14 din po ang size. Then wala po na bago sa preno dito sa likod. Pareho pa rin po silang drum. And then single sided shock sa rear suspension na non-adjustable po. Ganon din po dito sa FI. Drum brake na naka single sided shock. Then pareho po silang may kickstarter mga riders. Buti hindi tinanggal sa FI.
Ayan po sa carburetor, meron po siyang kickstarter. And then pareho pong walang kill switch sensor yung nilang mga side stand. Wala rin po na bago sa mga muffler. Pareho po 800 ml sa engine oil capacity at 100 ml naman po sa gear oil capacity. Dito po sa carb type mga ka-riders, yung pong pillion footrest ay kulay gray. Pero nakahulma rin siya dito sa fairings niya, di ba? Parang extension siya. At dito naman po sa fuel injected, kulay black na po yung pillion footrest. Parehas lang din po ng size ng gulay board. Wala naman na bago. Then pareho po merong center utility hook. Dalawang pocket, left and right side. Maliit po sa right at medyo malaki sa left side. Ganon din po dito sa fuel injected. Full analog pa rin po sa meter panel dito po sa fuel injected. Ganon din po sa carb type. Pareho naman, walang na bago. Turning signals, speedometer, odometer, fuel gauge, high beam, low beam sign, letter P, ano po. Dito naman po sa kabila ay check engine sign. Ito naman po sa mga switches and buttons. Unahin natin sa carb type, high beam, low beam sign, horn, turning signals na meron pong hazard lamp, and then meron pong choke mga riders. Then dito po sa kabila, kill switch, switch on and off po ng headlight at DRL, electric starter, push button. Dito naman po sa FI version, walang choke mga riders ha. Ayun, ganun din po yung turning signals, may kasamang hazard lamp, horn, high beam, low beam sign, kill switch, and then on and off switch po ng DRL at headlight, and then electric starter, push button. Then pareho pa rin po ang susi. Then napansin ko lang mga riders ha, mas nagagandahan ako dito sa emblem po ng carb type, yung kung emblem na Passion, di ba? Ang ganda ng pagkaka-emboss niya. Then ayun yung kanya pong displacement. At dito naman po sa emblem ng Passion FI, parang medyo manipis lang siya, di ba? Anyway, mabilis naman palitan yan. No problem naman kahit medyo lamang ang isa sa emblem. And then check po natin kung may nabago sa upuan ha. Dito po kasi sa decarburador, hindi ko na check na mabuti yung upuan eh. Pero tingin ko parehos lang po. Ayan. Pero parang mas manipis ang foam dito sa decarburador, di ba? Pero super lambot siya mga riders. So. Then ganoon din yung quality at kapal ng kanyang seat cover. Pareho lang po dito sa fuel injected. Same quality. Pareho single tone lang, wala na mga tahi-tahi, di ba? Check natin kung mas lumaki ba yung U-box ha. Compare natin dito sa naunang version ng decarburador. Ayun, mas malaki dito po sa fuel injected version. Hindi na siya gumamit ng space dito, basta flat na siya. Unlike dito, meron pa siya ditong bukasan, di ba? Kaya nakatambok siya, kumain pa siya ng space. Anyway, maglagay na lang po tayo ng top box ko. Then wala naman po na bago sa fuel tank capacity. Pareho po silang 4.1 liters. Sa fuel consumption, magkakaroon po ng pagbabago. Dito po sa decarburador, ayon po sa manufacturer's claim, meron po siyang fuel consumption na nasa 45 kilometers per 1 liter. At dito naman po sa fuel injected, syempre, mas mababa na po konsumo nito. Nasa 50 kilometers per 1 liter po. And then pareho lang po sa top speed mga riders dahil wala naman po nabago sa kanyang power at torque. Ganun pa rin po, nasa 90 kilometers per hour sa top speed. Meron po siya maximum power na 6.9 horsepower at 7,500 RPM. And 7.5 Nm of torque at 6,000 RPM. Sa engine specs naman po, pareho po silang 4-stroke, single cylinder, 2-valve, single overhead cam. Pareho po silang air-cooled sa cooling system. Yun lang po sa fuel supply system, isang decarburador at isa naman pong fuel injected. Then pareho rin po itong 125cc displacement. Sa emission control, Euro 3 compliant po dito sa decarburador at Euro 4 compliant naman po sa FI version. Para sa updated price po ng fuel injected at ng decarburador ngayong September 3, 2025 dito po sa Rosie Santa Cruz branch ha. Unahin lang po natin dito sa decarburador. Ang cash price po ng carb type na Passion 125 ay nasa 50,000 pesos. And then naka-promo po siya straight monthly, wala na po tayong down payment. Sa 36 months po, 2,450 monthly. Rebate na 300, kaya lalabas po 2,150 lang po sa 3 taong paghuhulog. At dito naman po sa FI na Rosie Passion 125, 55,000 po ang cash price. So nasa 5,000 lang po ang price difference. And then 3,000 po yung down payment. 36 months po, 2,575. May rebate na 300. And then
2275 naman po ang monthly hulog kapag updated po tayo magbayad. So ayan po ang update sa dalawang motorsiklo na to, bagong labas na Cruise Passion 125 Fi. Sana nakatulong po sa inyo kahit konti ha yung ginawa nating comparison dito sa dalawang motorsiklo na to. Sige mga riders, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.